morning. Good morning. Panakpang po natin si Sir John Aspirin. Okay lang mag-share konti lang? Yes! Bigyan ko lang yung background ko. Again, I'm Paolo Villana from Baguio City. May taga Baguio? Wala, ako lang. Okay. So, yun. Tama po si Sir John. Okay, I'm visually impaired or legally blind. 95% na lang po. Ay, 95% yung nawalang sight sa akin. 5% na lang po yung nakikita ko. Kung tatanungin nyo, alam ko, feeling ko napakarami pong tao dito sa room. Tama? Yes. Bakit po hindi ako nahiya magsalita sa harap? Tanungin nyo kung bakit. Bakit? Hindi ko naman hukay nakikita. Pakialam ko. Di ba? Okay. Nung time na po, nag-migrate po kami ng Baguio year 1990. Ma'am ko, nag-migrate kami sa Baguio year 1990. Single parent po yung ma'am ko. Yung mga single parent po? Yes. Okay, mga kadamay kayo ng nanay ko. So, tatlo kami magkakapatid. Ako po yung bunso. Doon ako nag-graduate ng high school ng college sa Baguio. At a very young age, nakita ko yung hirap ng mom ko bilang single parent. Tama po ba mga single parent? Gagawin niyo lahat para mabuhay niyo yung mga anak niyo. Tama? So, nakita ko, at a very young age po, hindi na ako kailangan sabihin ng mom ko, anak, mag-aral ka mabuti para pagka-graduate, makahanap ka ng magandang? Hindi na kailangan. Kasi naging conscious effort on my part. Yung parang bata pa lang ako, naging commitment ko na paglaki ko, gusto ko matulungan yung mom ko. Nakita ko yung hirap, tama? So, nung time na nag-aaral po ako ng high school, na-involve ako sa isang organized basketball sa Baguio. For all my teenage life, naglalaro ko ng basketball, umiikot ng Philippines, buong Philippines hanggang abroad, Asia, para maglaro ng basketball. Okay. So, ibig sabihin, yung paglalaro ko ng basketball noon, kumikita ako at the same time. So, yung tuition fee ko ng high school ng college, ako na po nagbabayad. Allowance ko, akin na po. Okay? So, ibig sabihin, doon sa mga single parent, even sa mga parents dito, yung kumpleto yung mag-asawa. Okay? Yung anak nyo, siya na nagpapaaral sa kanya, high school, college, malaking tulong? Yes! So, ibig sabihin, yung commitment ko, yung conscious effort ko na matulungan yung mom ko bilang single parent, nagagawa ko na, nabibigay ko na, tama? Kahit pa paano nabibigyan ko na ng komportableng buhay yung magulang ko, yung nanay ko, tama? Yes. So, yung bata pa lang po ko, yung committed na ako na bibigyan ko, matulungan ko yung mom ko. Nakuha nyo? Yes. So, nung time nung nag-graduate naman ako ng college, year 2000, naghanap ako ng trabaho sa Manila. Bakit? Sinasabi nila, pagka galing kang province, Manila po is land of opportunities. Tama? Yes. So, baba ko ng Manila. Dapat po nung time nung nasa college ako, makakarating din ako ng PBA. Pagka-graduate ko ng college, dapat. Sana, PBA. Oh, okay. So, yun po. Pagka-graduate ko ng Manila, nakahanap ako ng magandang trabaho sa Manila sa isang telecommunications company. Hindi ko nasasabihin kasi 2001, matagal na po. Tama? Sa Smarto. So, mataas po yung position ko sa 9th floor. Diba? Taas. Pero I was 20 years old at that time. Bata. I was supposed to be the youngest supervisor at the age of 21 sa Smart. Bata, di ba? Yes. Andiyan pa ba kayo? Yes! Wala na akong kausap. Sabi ko, hindi ako nakakakita. Magsalita ka. Magparamdam kayo. So, yun po. Nalakpakan pa, bulag na na. Nakakakita. So, yun po. Okay. Yung time ng 2000, 2001, nasa peak na po ako ng career ko. Yung kinukwento ni Sir John kanina. May kotse ako, kumaga binata, single, binata, single, binata, single. Yung mga single po ba? Yes! Ba't yung natin sumagot? Single po ako dito. Dito lang. Paglabas po ng building, hindi na po. Okay. So, yun po, nasa peak na ako ng career ko. Ibig sabihin, lahat ng dreams, goals, mga fantasies ko for my family, for my mom, natutupad ko na. Isa-isa ko nang natutupad. Tama po? Yes. Lahat ng pangarap ko na abot kamay na talaga. Okay? Nakakapagbigay. Ang sweldo ko noong 2000, 2001, 20,000 pesos. Maliit, malaki? Malaki. Malaki. Half ng 20,000 pesos po, 10,000, pinapadala ko every month religiously sa mom ko. Yung 10,000 pesos, pambayad na po na lahat ng bills yun. Sa mga parents again, komportable buhay? Yes, di ba? So, yung time na po yun, yung commitment ko, natupad ko na naman. Tama? Tuloy-tuloy na until yung late 2001, latter part ng 2001, nagkaroon ng isang major incident sa buhay ko. Tanong niyo ko ano yun? Nagkaroon ako ng 180-degree turn ang buhay ko. From top to bottom. Bagsak talaga. Nagkaroon ako isang rare condition, rare disease. Ang tawag po sa sakit na dumapo sa akin is optic atrophy. Hindi naman alam. Optic atrophy po, naipit yung optic nerve na nakakonect sa brain natin. Yung po ang nagpa-process para makakita tayo. Okay? Ang
Problem po doon, yung kung titingnan niyo yung mata ko, walang problem, di ba? Nerve ang may problema. Bibigyan ko kayo ng good news, 3 good news. Okay ba sa inyo? Yes! Regarding sa optic atrophy case, first good news. Pag nasira ang optic nerve nyo or nagkaroon ka ng optic atrophy case, it's irreparable, irreversible, walang cure, walang surgery, walang operation para makakita ka ulit. Uy, may mga butike. Second news, good news. Ready? Yes! Ang good news ko na pangalawa sa inyo, it's 1 in every 100,000 na nagkakaroon sa buong mundo. No, dumadami na butike. Pangatlong good news ko po sa inyo, hereditary po. Ang carrier po, babae, nanay ko. Mga babae po sa family namin, carrier nung sakit na yon. Kung tatanungin nyo, 7 na po kami sa family, lahat kami lalaki meron na. 3 kami magkakapatid, ako po yung bunso, ako yung pinakagwapo, ako po yung tinamaan. Dapat naman na siguro, malabo na mata ko, pangit pa ako, ang hirap naman ang ulo, di ba? So yun po yung point ko, di ba? 3 kami, 7 na kami sa family. Meron pa akong 2 pinsan magkapatid, nasa abroad. Pareho sila po, visually impaired, legally blind. Ba't ko sinabi nasa abroad, nasa States? Even sa States, walang cure para makakita sila ulit. So nakita niyo po yung hirap, yung pagbagsak, pagsadsad ng buhay ko, tama? Ang masakit po sa akin, nung umakit na ako ng Baguio, nung kinuha na ako ng mom ko ulit, para doon ako magstay, kasi hindi na ako makakita. Wala na akong chance mag-work ulit, tama? Ang masakit po sa akin nung time na yon, nung umakit na ako ng Baguio, hindi po masakit sa akin yung pagiging bulag. Sorry. Huwag niyo po akong tatawagin bulag, masakit po yan. Tama? Blind na lang, English, mas maganda pakinggan. Okay. So, nung time po yun, nung umakit ako ng Baguio, nung naging blind na po ako, visually impaired or legally blind, ang masakit po, yung hindi dahil hindi ako nakakakita. Ang masakit po sa akin, yung hindi ko na matutuloy yung commitment ko sa family ko, lalo na sa mom ko, mabigyan ng magandang buhay. Mabigyan ng komportableng buhay. Hindi na po ako makakatulong. Tama po? Pag sinabi kasi sa Pilipinas, ang masakit pa po sa akin, pag ako lumabas ng bahay, bulag ka na, ang masakit pa yung pagduhusga, pagdidiscriminate na mga akala nila normal. Nakuha nyo? Na ang tingin sa amin mga persons with disabilities or handicap, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang. Masyado na kaming nilimitahan sa buhay namin. Tama po ba? Na ang tingin sa mga bulag, magmamasahe na lang or kakanta sa ilalim ng tulay ng bawal na gamot. Diba? Hanggang doon na lang po ang tingin sa amin. Tama? Wala na akong chance umangat. Ang masakit pa po, even my own relatives, ang tingin sa akin, wala na akong kinabukasan. Kailangan daw ako mag-aral sa School for the Blind para magkaroon ako ng long-term income. Napakasakit, di ba? Mismo mga kamag-anak mo, mamaliitin na. Wala ka ng pag-asa, wala nang pag-asa si Paulo. Kailangan dyan kay Paulo, dole out, tulong na lang ang pwedeng mangyari sa kanya. Tama? Ako po, bulag, ano naiisip niyo pwede kong maging trabaho? Masahista, tama? Ganito itsura ko pag mamasahin niyo ako, haler. Diba? Ang sa akin po, since 2001, for how many years, hindi ko po alam kung anong pwede kong gawin para makatulong ulit sa pamilya ko. Nakuha nyo? For 6 months, magpapakamatay po ako. Seryoso po. For 6 months, magpapakamatay ako. Nilayo ng nanay ko yung mga pwede kong inumin, kung ano man pwede kong inumin para mamatay. Nakuha nyo? Bakit? Kasi po, wala na akong pag-asa eh. Hindi na ako marunong mangarap at ayoko na mangarap. Bakit? Mangangarap ako, hindi ko naman alam paano makuha. Tama? Hindi ko alam kung anong way para makuha ko yung mga dreams ko. So for 6 months po, hindi ako nagpipray pero kinakausap ko si Lord. Ang sinasabi ko kay Lord, inaaway ko siya, bakit ako? Bakit ako? Tama? Marami po sa room nito, normal, nakakakita, walang handicap, pero laging kina-question si Lord, bakit ako? Nakuha nyo? Bakit ang hirap na dinadaanan ko? Ba't ang dami kong prospects, ang dami kong nakuusap, wala akong pay-in, wala na may member sa akin? Tama? Ang dami natin questions kay Lord. Akala natin kasi pinaparusahan tayo. Yun ang naranasan ko ng time na yun. Dinidisiplina ako, pinaparusahan ako. Tama? So, nung time na po yun, wala na akong pag-asa. Hindi ako nagpipray. Inaaway ko si Lord, bakit ako? Magpapakamatay ako sa loob ng 6 months. Tanong nyo, anong isang reason bakit tinigil ko ang pagpapakamatay? Tanong nyo kung ano. Nung time po, isang madaling araw, nagtali po ako sa leeg, magpapakamatay po ako. Seryoso po. Ayoko na, gusto ko nang i-end yung buhay ko, yung misery, yung depression stage ko. Ang problema po, pagtingin ko sa taas, hindi ko alam saan ko isasabit. Nakuha nyo, pati pagpapakamatay, hindi ko magawa dahil bulag ako. Nakuha nyo? Pero seryoso po, 3 audible words nung kinakausap ko si Lord, ba't ako, bakit ako, bakit ako? Narinig ko po, malino na manilaw, ang sagot ng Diyos sa akin. Tanungin nyo kung ano? Bakit hindi ikaw? Nakuha nyo? Ano bang nagawa ko? Bakit hindi ko dapat maranasan yung... Ba't hindi ko pwedeng daanan yung dinadaanan ko? Tama? Kasi po, kung tatanungin niyo ako kung bakit,
Ang nakikita ko lang kasi nung time na yun is yung mess, yung kaguluhan ng buhay ko. Tama? Marami po sa room na to, nakikita nyo ang gulo-gulo ng buhay nyo. Tama? Walang direksyon. Tama? Ang nakikita natin sa English ng kaguluhan is mess. Right? Hoy! Yes! Mess. Tama? Yung pala, kailangan ko lang ma-realize, ma-accept yung message behind that mess. Nakuha nyo? Kailangan ko palang ma-realize yung message ni Lord behind my mess. And nung time na natanggap ko yung message ni Lord, yung purpose niya, yung reason ni Lord, bakit na ako binigyan ng gantong sakit, nakapag-move on po ako. Tinanggap ko ng maluwag sa dibdib ko na, Lord, salamat na nagkaroon ako ng gantong kapansanan. Tinanggap ko ng buong buo. At sumigaw po ako ng, Lord, patawad. Hindi, yun po. Kumbaga, tinigil ko yung pagiging lugmok. Tama yung pagkalugmok ko, yung depression ko. Bakit wala pong mangyayari kung andun lang ako sa isang lugar? Tama? Kailangan ko lumabas kung nasaan ako at harapin ang mundo. Tama? Marami po sa labas, ba't ko sinabing I'm legally blind? Marami sa labas dyan na nagpapanggap na bulag, ang tawag sa kanila, illegally blind. Diba, nakakakita sila pero bulag. Nakuha nyo? Yes. Yung sa akin po, ang share ko lang po sa inyo, yung biggest lesson na natutunan ko nung nabulag po ako, is in one snap of a finger, pwedeng tanggalin ng Diyos kung anong meron kayo. Kung anong meron tayo, in one snap of a finger, kung hindi kayo marunong mag-appreciate, kung anong binigay sa inyo ng Diyos, isang snap ng finger ng Diyos, tatanggalin niya lahat sa inyo yan. Tama? Kailangan natin magkaroon ng attitude of gratitude, maging grateful sa lahat ng bagay na meron tayo. Tama? Ako, I've learned it the hard way. Ang purpose ni Lord sa akin is to inspire you, to motivate, to challenge you, na kung ano nangyari sa akin, yung masakit na nangyari sa akin, sana po hindi nyo nadanasin, daanan pa. Na matuto na kayo sa lesson na natutunan ko. Tama? Yung mga material things, yung mga blessings na natatanggap nyo sa AIM Global, pag hindi nyo napahalagan yan, isang snap ng finger, tanggal lahat yan. Tama? Palaliman natin, kailan kayo last nang nag-appreciate isipin nyo, bawat isa po dito sa room, isipin nyo yung pinakamahal nyo sa buhay. Nakuha nyo? Just imagine yung pinakaminamahal yung tao sa buhay nyo. Imagine. Kailan nyo last nang in-appreciate or sinabihan na I love you yun? Okay? Imagine dito, may nakahiga, may kahoy, may mga dalawang ilaw, mga bulaklak, lalapit kayo, umiiyak kayo, tumutuloy yung luha nyo. Doon sa pinakamamahal nyo sa buhay, umiiyak kayo. At hindi na nakasasagot ng I love you back, yung taong iniiyakan nyo. Bakit? Patay na. Huli na ang lahat. Tama? Huli na. Okay? Hindi kayo umiiyak dahil namatay yung mahal nyo sa buhay. Umiiyak kayo dahil ang dami nyo sanang gustong sabihin, ang dami nyo gustong gawin, pero hindi nyo nagawa, hindi nyo nasabi. Tama? Huli na ang lahat. Kailangan pa ba natin hintayin maging huli ang lahat? Bago natin ma-appreciate yung mga taong nakapaligid sa atin? Bago tayo matuto magpahalaga ng kung ano man ang meron tayo? Tama hindi naman. Tama naman. Hindi, yung point ko, ako yung point, ang sa akin po, isa sa mga lesson na tutunan ko, I'd rather live my life full of mistakes than live my life full of regrets. Nakuha nyo? Okay na sa akin, marami akong pagdaan ng pagkakamali kaysa pagsisihan ko dahil hindi ko ginawa. Yes. Nakuha nyo? Yung sa akin lang, ang daming pakitaan ng kita, nababaliw ako sa kita, wala akong makita. Kayo nga, ang dami nyo nakikita, pinakita nga sa inyo, ano pang pinag-iisipan nyo, di ba? Alam nyo po, bago lang po ako sa AIM, 2 months pa lang po ako. Ang nakakainis po, wala akong makita. Pero dahil sa AIM Global, malaki na kinikita ko. Ang tanong ko po, kayo po ba nakakakita? Yes. Ano po ang kinikita nyo? Yun lang. Ako nga walang kita, may kita. Kayo may kita, liit kita. Nakakaya naman ho ata sa akin. Di ba? Nakuha nyo po? Yes. Kung ako po hindi nag-give up sa buhay, siguro po wala, sorry for the term, pero wala po kayong karapatan mag-give up. Tama? Kung ako po ginagawa ko ulit, ginagawa kong nagsisikap ako, ginagawa kong AIM Global, dahil committed ako sa pangarap ko, tama? At dahil sa AIM Global, nabigyan ho ako ulit ng pag-asa. Na ang isang kagaya ko po, na handicap, visually impaired, legally blind, pwede rin palang kumita ng 24,000 pesos per day. Nakuha nyo? If the Lord did it sa mga top earners, He will do it for you. He will do it for you. He will do it for me. And He will do it for all of us.
Sabi nga, di ba, kung may nauna nauna na yung mga top earners, tama? May susunod. Sino susunod? Anong kayo? Ako! Kung may hawak ng mic kayo kagad. Ang una. Di ba? Hindi. My point is, if I can see the invisible, God can do the impossible. It seems impossible in the natural, pero hindi imposible. Tama? Have faith, believe. Sabi nga kanina sa mga trainings, believe. Maniwala kayo, tama? Nakuha niyo, walang mag-give up. Kung may right, merong may right mag-give up. Ako yun. Dapat nasa bahay ako. Pero hindi, nasa harap niyo ako. Tama? Walang mag-give up. Nakuha niyo? Think big, dream big, see big. Nakuha niyo? Yes. Ang sa akin lang po, in conclusion ko, retain your vision. Ang sa akin doon, hindi pala importante ang sight. Ang importante is yung vision natin. Kahit wala kang paningin, walang problema, basta may pananaw, may pangarap ka. Retain your vision, stick to your purpose. Ano yung purpose na yun? The main singular reason bakit tayo papayamanin, i-bless ni Lord is to love others. Stick to your purpose. Nakuha nyo? Retain your vision, stick to your purpose, and maintain your faith. Kayo nga may faith. Ang tawag nga sa faith ko, blind faith. Hindi ko nakikita yung pinapakita sa global, pero naniniwala ako. Dahil alam ko, hindi ako dadalhin sa masama ng mga nauna sa akin. Tama? Yes. Naniniwala ba kayo may Diyos? Yes. Nakikita nyo, hindi? Yes. Blind faith. Tama? Maniwala kayo. Again, retain your vision, stick to your purpose, maintain your faith, and have gratitude. Be thankful sa lahat ng nangyayari sa atin. Tama? Ang point ko lang po, huwag nyo na pong intayong mabulag pa kayo para makita nyo yung nakita ko. Again, I'm Paolo Villana, and to God be the glory. Thank you. Parang kaduda-duda, no? Parang nakakita naman eh. Kakamayan ko. Pero ang galing, ano?